Ano bang ibig sabihin sa lahat ng to? Tanong ni Merla sa isip. Ava assisted Asher when he arrived at the hotel. Agad iniwan ng babae ang lalaking kausap nito na makita siya. Sa palagay niya, waiter. Pumasok ang lalaki sa pintong nakasara habang sila'y naiwan sa labas. "Hello there, handsome." Nakangising sabi ni Ava sa kanya, tsaka sinabit ang kamay sa kanyang braso. Napatingin sa kanya ang lalaking nasa may mesa, natagatingin sa guest list. Pero inalis niya ang mga mata roon. "We are still preparing the table. Sorry, sa suite ka na muna?" "Suite? I did not book a room." "Oh, we booked for unexpected trouble? Let's go." Dahil may kasama naman siya mga tauhan, nagpatianod siya. Wala siya magagawa. Ganoon naman talaga sa mga hotel. Kapag hindi pa handa ang bulwagan, may kwarto na nakalaan para sa mga VIP. Inihatid siya ni Ava sa presidential suite, tapos nilagyan siya nito ng corkage sa dibdib. Wala siyang imik dahil sa totoo lang. Napilitan lang siyang pumunta roon. Napasubo na kasi siya. Smile. Anang babae sa kanya pero tumango lamang siya. "What time will this start?" Nakalagay sa invitation 8:00. "Still waiting for the other guest while fixing the mess?" "Ako pa lang ba?" Natawa ito. "Sad to inform you, yes." Damn! Mahina niyang mura. Akala niya dahil maaga siya makakauwi, din siya na maaga. "Do you care for a drink?" "No, Ava. Thanks." "What?" Kunot no ito. "Just a wine. I'll tell you when I need a glass." Umangat ang mga kilay ni Ava na parang di makapaniwala na ayaw niyang uminom. "Hindi ko alam na nagbago ka na pala sa pag-inom ng alak." Ngumiti lamang siya. Paano ba niya sasabihin na wala siyang tiwala rito kaya ayaw niya? Kung ayaw niyang mapikot dati, mas lalong ayaw niya ngayon magpakatanga. Hindi siya umiimik sa palatak ng babae at sumulyap lamang sa kanyang relo. He got his phone. "Excuse me, I have to take this?" Nakatingin si Ava sa aparato niya tapos ay ngumiti ito at tumalikod. "I'll be back when everything's okay." "Okay." He sent a chat to Kiana, telling her that he was at the hotel. Hindi naman yun online. Pagkatapos noon, tinignan niya ang chat sa kanya ni Lucas. May litrato ng lalaki. Gwapong lalaki tulad kay Elora ang mga mata. Para mga mata ng mommy niya. Shit! Bakit bigla niyang maalala ang mga yon? Iyon ang hindi niya matukoy noon, na para may kahawig ang mga mata ng bata. It was his mother. Wolverine Zubiri. He is an actor. My family business. Ay nang karibal mo sa mag-ina? Posible talaga na ito ang ama ng bata. Kahit siya ay nakikita niya ang similarities ng dalawa. Taga San Jose yan. Markado yan 4 years after you founded the Brotherhood. Nag-iisip siya. Gusto ko makasiguro na tama ang magiging dinner result. Manmanan mo. Damn, bakit ako? May trabaho ko, insan. I'll pay you 1 million in a week. Kailan ako magsisimula? Napangiti siya. Mukhang pera din talaga ang pinsan niya. Sa araw na pumayag si Kiana sa DNA testing, I want to make sure that the result is relevant. All that you have to do is to tell me the laboratory and I will take the rest. Sure, insan, just give me an update. He sent a sticker. Okay. Muli niyang tinignan na litrato na sinasabing si Wolf. Naalibadbaran siya sa mukha nito. Ang ngisi ng lalaki parang di gagawa na mabuti. O malamang gano'n na magiging pakiramdam niya sa magiging karibal niya. Isa pa, naniniwala siya na pilit na sisirain ni Ava si Kiana. Mula sa interview hanggang sa training, na nagawa pang kutsabay ng spectator. Hindi siya makapaniwala sa gagong ito na bitbit ni Olive sa ospital. Basta mga De La Peña. Hindi ka tiwa-tiwala pagdating kay Kiana? Nagtataka siya sa sobra kung anong ginawa ni Kiana sa magkapatid at gano'n na lamang kung sisirain. At kung hindi siya tatayong kakampi ng dalaga, sinong gagawa nun? Eh wala naman yung ama. Kahit ang ama nun ay may pagka-irresponsable naman. And who is he to speak about irresponsibility? He was also one. He had put his smartphone down in the bedside table. Naupo siya sa gilid ng kama at naiinip na napabuntong hininga. Nahiga na muna siya at saka pumikit ng kaunti sa pagbabalik ni Ava para siya isusunduin. Gusto niya nang umuwi. Damn it! Napamulat si Kiana matapos na makatulog. Nagulat siya dahil gising na si Elora at kumakain. Pinakakain ito ni Merla ng lugaw. Yun lang ang ibinigay nito sa bata dahil sa malambot at hindi mapapwersa ang panga sa pagnguya. Yaya,
Namamalat na sabi niya sa matanda. Umaga na po? Pupungas-pungas pa siya. Naku hindi, 11:11 pa lang ng gabi. Nagugutom daw tong bata kaya pinakain ko. Ikaw? Ayos lang po ako. Naku hindi, matulog na ho kayo, ako na dyan. Tatapusin ko na. Nakakatuwa naman tong bata, napakaganda. Ngumiti siya. Sa tuwing ganon, alam naman ni Kiana na iba ang ganda ng anak niya at hindi siya puro mukha nito. Nanatiling nakatingin sa kanya si Marla na para ba may gusto pa itong sabihin pero hindi magawa. Nang balingan nitong muli ang mangkok ay siya namang pagkuha niya sa kanyang aparato na nasa center table. Binuksan niya ang messenger para basahin ang chat ni Asher. I am here at the hotel, babe. VIP suite while waiting. I'm going home. Anitong parang walang kaimo-emosyon. That was after 3 hours. Since his first message, napakunot ang noo niya. Bakit ganun yung chat? Walang lambing. Para siyang nasasaktan pero huminga na lang siya ng malalim. Yun lang at wala na siyang na-receive na nasa bahay na yon. Napansin niya na may number, dot ang kanyang profile, kaya't pinindot niya. She had a new message, request. Nang buksan niya iyon, nakita niya ang pangalan at profile ni Ava. Ava de la Peña. Ayaw niya pa nga sanang buksan ang message pero tinignan niya rin. Bakit sa kanya nagre-request ang babae? May isang emoji doon na nakalabas ang dila na para siyang binebelatan at ang isa naman nalabas ang dila na naglalaway. There were blue photos. It says she must open it. Ganon nga ang kanyang ginawa at para siyang tinadyakan na makita niya na nakanta ng dibdib ng babae at si Asher nasa likod nito. Nakatayo, nawaring binubuksan ang zipper na suot ng babaeng gown. Bubuksan pa sa niya isang litrato at pagkakataon na niya yon. Nakaharap na si Ava at kay Asher. Nasa dibdib na ng babae ang kamay ng binata. Hindi alam ni Kiana kung sa sarili niya na hindi siya makahinga. Natila ba siya natauhan na makita niya na matak sa screen ng smartphone ang buti lang kanyang luha. She was hurt. Hindi lang isang kamay nakahabak dito kundi dalawa. At bakit ganun? Sinong kumukuha ng mga litrato? Oops! For privacy matters. I sent our photos to the intruder who believes that a billionaire will fall for a trashy single mother. Basura ka na noon na pinagsigawaan ng mga lalaki. Basura ka pa rin sa paningin ng frat lord na founder sa brotherhood na mga gumahasa sa'yo. Ew! Founder? Frat lord? Bakit di maampat ang luha ni Kiana habang nakaharap sa anak niya? Nagpapakain siya kay Elora 8:00 ng umaga dahil kakagising lamang nito. Sabaw ng baka ang ulam ng bata. Mama, bakit ka po iiyak? Masuyong tanong ni Elora sa kanya. Ha? Hindi, allergy to anak. Allergy? Oo. Anya rito sabay subo niya rito ng pagkain. Pagkatapos kinuha niyang smartphone at tinignan niya ang number ni Wolf. With that, she saw, she must let that man spend Elora's medication if he was the father. Handa na siyang magpa-DNA. Maya-may bumukas ang pinto at sumungaw ang mukha ng Lola Belen niya. Si Marla kasi umuwi na bandang 7:00 at di na hinintay si Asher. And speaking of that man, wala yung chat sa kanya. Piyadong nasa opisina na yon o kaya na kay Ava. La, bati niya sa matanda. Mga apo. Pumasok na yon kaya't sinilubong niya para magmano. Sinong kasama mo? Nasa na? Umuwi na po la. Marami po sigurong gagawin sa mansyon. Naku, hindi man lang ako nakapagpasalamat. Nagpasalamat na po ako la. Kayo na po magtuloy ng pagpapakain ko kay Yesh. Asikasuhin ko na po ang paglipat natin sa ospital. Nasa na si Asher? Hindi po natin kailangan la. Magpapadinay na lang po tapos si Olive. Si Olive ang sisingilin ko at ang tatay ni... Nakangalang si Belen sa kanya. Tumalikod siya para mag-asikaso sa labas. Hawak niya ang smartphone niya para tawagan si Wolf. Nagre-ring ang numero na binigay nun tapos maya-maya may sumagot sa kabilang linya. Lo, lalaki na parang kabubuhat mula sa higaan. Si Kiana to. Seryoso niyang sagot. Oh, it's you. Lasing ka ba? Kunot noong tanong niya. Oh, me? Nope. Kakagising ko lang. Pagod ako sa audition. May itatanong ako sa'yo. May tata ka ba ng sa fraternity? Ha? Siyempre meron. Saan? Naalala niyang tattoo ni Asher sa dibdib na A ang umpisa. Kung parehas to ng brotherhood ni Asher, ibig sabihin AKP iyon? Hindi niya yun makakalimutan. AKP sorority. Yon ang tawag doon ni Olive noon. AKP, nasa dibdib, kanan.
Kilala mo ba si Asher Montenegro? Sorry Kiana, pero wala akong pwedeng sabihin sa'yo tungkol sa brotherhood since hindi ka naman natatakan. So, hanggang dyan ka lang? Anong dapat kong ipagtiwala sa'yo kung ganon? Nagpapakilala ka na isang posibleng ama ng anak ko? Damn! Di naman sa ganon. That's confidential. Confidential? Sa nanay ng anak mo? Okay. Si Asher ang founder ng brotherhood. Registered doon pero Alpatisi ang dinadala niya. Halos hindi yun napaghandaan ni Kiana. Nagkagusto siya sa lalaking hindi niya pala lubos na kilala at tinago sa kanyang pagiging frat member noon. Isa sa mga taong kinamumuhian niya. All this time, Asher knew. He chose to show kindness to her to cover up his true identity. Yun ba talagang rason kaya siya nagagalit? O dahil kay Ava at sa mga litrato? Event pala ha? Event sa loob ng hotel room. Nakahawak sa dibdib ng babae? Halos sumapangiwi siya dahil nakaramdam siya na naiiyak na naman siya. Nasasaktan siya ng sobra sa nakita niya. Hindi yun aktwal na halikan lang, may hubaran yun. At ang masakit, umasa siya kay Asher. Pati na ang anak niya ay ganun din. At di niya matanggap ang mga salitang sinabi sa kanya ni Ava sa chat. Bakit ka nga pala napatawag? Miss mo ko? Uminit ang ulo ni Kiana pero pinigil niyang patulan to. Nakapag-desisyon na ako. Kailangan ko ng DNA at kapag lumabas na positive, ikaw ang gagastos sa lahat ng gastusin ni Elora dito sa ospital. Lilipat kami ng private dahil magpapabrace siya. Sa ngipin? Muntik niyang masapak ang noo. Adik pa to? Sa likod. Milyon ang gagastosin doon at bilang ama, nasa yung responsibilidad na gastosan siya. Ang gastos dito ay pilit mo kay Olive dahil total mukhang close naman kayo. Kailangan ko ng pera? Naputol ang pagsasalita niya nang biglang may humablot sa kanyang smartphone. Agad siyang napabihit at nakatitig sa mga mata nang biglang may humablot sa kanyang smartphone. Agad siyang napabihit, nakatitig sa mga mata na sumalubong sa kanya. Who's this? Tanong ni Asher habang nakataas ang smartphone. Pero formal na kinuha niya ang smartphone. Si Wolf. Magpapadini sila ni Yash kaya lang naputol. Nakapag-desisyon ka na pala. Matabang na sagot nito sa kanya. Binaliwala ni Kiana ang tiim ng titig nito sa kanya at ang kagapuhan nito. Mapanlil lang. Lord pala ha? Kasama to ni Wolf sa paternity pero wala ito ni katiting na sinabi sa kanya. Not to mention na ito ang pinuno ng organisasyon na lumapastangan sa kanya. May masama ba? Napakunot noo. What's the problem? Kiana? May dapat bang maging problema? Sir Asher? Umalis siya sa harapan nito at naglakad sa pasilyo para magpa-compute ng bill. I will settle the bills and pay for the braces. Bigla mong ipangako sa Wolf na hindi mo naman kilala. Ah, talaga? Ikaw ba? Kilala ko talaga? Di siya umimik at nagmarcha na lamang. Tinatarayan mo ko, Kiana. Wala ba akong karapatan? Ano bang kapalit ng tulong mo? Dito nakaimik at tinigya pa ang buntong hininga. Where is the DNA? When is Elora going to another hospital? Ako ang sasama, hindi ang Wolf na yon. Siya ang ama. How sure are you? Mapanghamong tanong pa nito sa kanya pero tiningnan lang niya at saka siya nagpatuloy sa paglalakad. Ano kayang plano nito at ni Ava sa kanya? Napaikutin siya? Iba ang ginagawa nito sa hotel kaysa litratong nakita niya na sa isang social media app. Tapos mainit ang ulo nito ngayon. Walang lambing at titulad ng dati. Malalaman ko sa DNA. Asher pursed his lips. Mainit ang ulo niya, kagabi pa. Akala niya sa pagtulog niya mawawala yon, pero hindi pala. He survived that damn event though he really wanted to go home, even before it started. Ngayon lalong uminit ang ulo niya sa ginagawa ng babaeng to. She's making transactions with Wolf without letting him know. Dilipat ito si Elora nang hindi niya nalalaman? Si Elora na baka anak niya. Diyos ko, pikit pa si Asher at nakaboxer na nakahilata ng katukinsa ng kanyang yaya sa kwarto. Today is Saturday. Bumabawi siya ng tulog at nagpapalimig siya ng kanyang ulo. Ava just came into his suite with a wardrobe malfunction. Ang kinaiinis niya na isasalin niyang zipper ng babae sa likod ay humarap yon at tinalikan siya. Kinuha pa ang dalawa niyang kamay para hawakan ang dibdib noon na puno naman ng silikon. Napakaban si Ava at halos maghubad na sa harapan niya. Pero sa halip na maakit siya, nabwisit pa siya. Tuwang-tuwa pa nga iyon nang sabihin na wala namang malfunction. Sinadya raw doon na biruin siya. He told her that it was not funny and he came there as a guest. The ending.
He left Ava inside that room, feeling disgusted. May tama na kasi ng alak ang ex niya. Di pa man lang nag-uumpisa. At kung ano-anong kaartihan ang ginagawa niya, papauwi na. Yaya? Pupungas-pungas ang binata na kinusot ang mga mata. Naniningkit ang munting liwanag galing sa malaking bintana. May bitbit itong album. Di mo pa ako nahintay na magsundo. Pupunta rin ako sa ospital. Di na ako makapaghintay dalang tagal mo eh. Para kung basurang hinahalukay doon. Di ako mapalagay, Asher. Ikaw ba'y talagang binata pa? Napakunot noo siya. Anong klaseng tanong naman yan, Yaya? Noon, sira ulo ka. Patawad na salitang ginamit ko pero alam kong alam mo yan. Babaero ka. Tumango siya ng isa. Basagulero. Tumango ulit siya. Gastador, liwaliw, walang pakailam sa mundo. Inisa-isa ba talaga ang papuri, Yaya? Sumatotal na nga, sira ulo. And where that question came from, ha? May papakita ko sa'yo, tsaka ka sumagot na bata ka. Kinakabahan itong binusiklat ang yakap na album. Eto, anitong halos itapat sa mukha niya nakabukas na album. Nanay mo, 6 na taon siya. Tinignan naman niya yon at literal na lumaki ang mga mata ni Asher. Elora, yes. Wala sa isip na sambit niya. Ikaw ba ang gumahasa kay Kiana? Yaya? Ani rito nakunot ang noo. Sus ko, akala ko nabuhay ng muli ang mommy mo na makita kong bata. Litong-lito siya. Masdan mong mabuti, Asher. Oo, nakita niya at walang pagkakaiba ang dalawa. Mula hugis ng mukha hanggang sa mga labi. Lalo na ang mga mata at mga kilay. Now he could say that Elora was 99% looked like his mother than the 50% of the kid who looked like Wolverine. Pilit na binilika ni Asher ang nakaraan at wala siyang matandaan. O di niya talaga matandaan si Kiana. Wala siyang maalala na sumalo siya ng babae sa katauhan nito. O baka dahil sa dami ng babaeng nakapiring ay hindi niya na matandaan kung sino ang sino. Muli niyang tinignan ang mukha ng mommy niya. The color of the photo was close to black and white but it could not hide the similarities Selena and Elora have. Daig pa siya ng mukha ng bata dahil kung buhay ngayon ng mommy niya, mas mukha pang mag-ina ngayon kesa sa kanya na lihitimong anak. Tumingin si Asher sa kanyang yaya. He was clueless. He was damn speechless. Sasali siya sa DNA testing. Buo na ang kanyang desisyon dahil may kung ano ring humahalukay sa kanya na alamin ang rason sa pagiging magkamukha ng mommy niya at ni Elora. Hindi kaya maglola ang dalawa at siya ay totoong may anak na? Huwag mong pinapainit ang ulo ko, Kiana. Bumuntong hininga si Asher. Napatango ang dalaga. Ako nagpapainit sa ulo mo? Kamustahin mo naman ang ulo ko? Sagot niya. Kamusta bang ulo mo? Sa halip sagutin niya yon ay umiling siya. Ayaan mo na kami. Ibigay mo ang obligasyon sa totoong ama ni Elora? Yan lang. Nagising ako na gano'n na ang gusto ko. Really? Naningkit ang mga matang sabi pa nito sa kanya. Oh, nagising ka na. Gwapo si Wolverine at gusto mo siya. Ano? Inis pang tanong niya rito. Bahala ka sa buhay mo. Alam ko marami na akong utang loob sa'yo pero babayaran ko yon. Tumalikod siya at nagmarcha. Kiana, isa. Anito sa may likod niya pero nagpatuloy siya sa paglalakad. 2. Hindi niya ito nilingon hanggang sa may humawak na lang bigla sa braso niya at inila siya papunta sa may garden malapit sa chapel. What is happening to you? Tila litong tanong nito sa kanya pero di na siya makaimik. Gusto niyang itanong kung bakit siya nito pinaglalaroan pero mas marami siyang dapat na atupagin, hindi ang sarili niyang damdamin. Gusto ko lang na matapos na ito para makauwi na kami ni Elora at may pagpatuloy na namin ang dati naming buhay. Look, anitong mahinahon pero hindi nagawang ituloy ang sasabihin. Inihintay niya itong masabi pero walang lumalabas sa bibig nito. Let me help. Hindi ko alam ang problema mo pero don't trust that one right away. Tulad ng pagtitiwala ko sa'yo? Mahinang tanong niya. Malaglag ang mga luha niya. What do you mean? Isa kang frat lord, di ba? Ngumisi siya na mapait sa kanya binuksan ang butones ng poro nitong suot. Yan. Pangalan niya ng organisasyon mo, hindi ba? Ikaw ang founder ng frat na sinalihan ko. Di agad nakapagsalita si Asher tapos ay huminga na malalim.